Binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo. In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa Bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang Dole sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang Bagong Pilipinas. Nyo napakinggan ang mensahe ng ating kalihim ng paggawa ng Department of Labor and Employment. Walang iba kundi si Secretary Bienvenido E. Laguesma.
And syempre, ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Service sa Muli po, Pilipinas. kami nag-aanyaya sa inyo para sa isa na namang edisyon. Samahan niyo po kami Pilipinas. para sa edisyon ito, ikalabing-4 dito ngayon sa Marso, 14th of March. Alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa Okay, sige, sandali lang. Okay, ano ko yun? Mali pala yung napindot ko. Mali yung napindot. Anyway, sige, ulit. Take one, take 2. Muli po, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pag-edisyon ng programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Kanina po napakinggan nyo yung naging pagbati sa inyo ng ating kalihim ng Department of Labor and Employment Secretary, Bienvenido Laguesma. Siyempre, ngayon pong araw na ito, Friday, March 14, isa na namang edisyon ng ating programa ang ihahatid namin sa inyo. Talagang episode na naman ang naghihintay kung saan makakasama nating muli Information and Publication Service Director Len Pineda. Magandang hapon po, Director Len. Magandang hapon, Sir Ray, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon. Sama-sama na naman po tayong muli sa isa na namang oras ng pagbabahagi ng mahahalagang balita at kaganapan po mula sa Dole. Kami po ang inyong kaagapay kada Biyernes ng hapon, mula alas 3 hanggang alas 4. Dito lamang yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRP 738 kHz at sa Radyo Pilipinas World Service sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. And para naman po sa ating mga taga-subaybay, maaari po tayong magpadala ng inyong mga tanong tungkol sa inyong trabaho. I-text lamang po sa numerong 0991-487-4554 na amin pong ipinapakita sa aming screen. Maaari din po kayong magkomento sa aming mga social media live stream at amin pong sasagutin ang inyong mga tanong maya-maya lamang. Okay? Dahil sa Dole, walang imposible! Oras ngayon. Meron na po tayong 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Mamaya lamang po makakasama natin ang isang pinuno ng isang sangay ng Department of Labor and Employment. Wala pong iba kundi si Executive Director Janet Damo po ng Institute for Labor Studies o ILS. Pag-uusapan po natin ang mandato at tungkulin ng ILS bilang isang research at advocacy arm po ng Department of Labor and Employment. Sigurado makabuluhan ang ikang po malalaman ng ating mga taga-subaybay sa usapin na yan, Director Len. Pero bago tayo dumako sa ating good news, nais po na nating bigyan pugay ang mga kababaihan. Ayan, kasi ngayong March is Women's Month. Yes. At ang mahalagang papel nila sa lipunan. Dahil ngayon nga po ay Women's Month sa Dole, kitang-kita natin yung tinatawag na Women Empowerment sa mga pinuno nito. Of course, katulad na dyan ni Director Len at ni Executive Director Janet Damo. Kaya naman, mabuhay po kayo at Happy Women's Month sa lahat ng mga kababaihan. Usually, sinasabi ko nga, go girl! Ngayon, dumako naman tayo sa ilang magandang balita mula sa Dole. Dole News Updates. Meron tayong kwentuhan. Sige, Sir Ray. Unahin po muna natin yung good news sa mas pinabilis na pagresolba ng mga labor disputes. Pakinggan po natin yung isa sa mga kasamahan natin sa IPS na si Gacel May Tisbe. Mas madali at mabilis na pagresolba ng labor disputes, epektibo na. Mas mabilis at mas madali na ang pag-aayos ng labor disputes dahil sa bagong patakaran ng DOLE, ang Department Order No. 249 Series of 2025, na epektibo na simula nitong 2 ng Marso. Sa pamamagitan nito, pinahusay palalo ng DOLE ang proseso ng pag-aayos ng labor disputes sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA na isang sistema na mabilis at patas na lumulutas ng mga isyu sa trabaho. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga manggagawa? Mas mabilis, mas abot kamay, at mas abot kaya ang paghingi ng tulong sa DOLE kung may reklamo o problema sa trabaho. Hindi mo na rin kailangan pumunta sa opisina ng DOLE malapit sa pinagtatrabahuan mo dahil pwede mo na itong i-file sa DOLE office na pinakamalapit sa inyong mga lugar. Sakop na rin ng freelancers at platform workers. Kung isa kang delivery rider, online seller, o project-based worker, may malinaw na proseso ka na para magreklamo kung may problema sa sahod o kontrata. Mas pinatibay rin ang online system na para sa labor disputes. Pwede mo lang i-file at i-monitor online ang iyong reklamo
gamit ang Assistance for Request Management System o DOLE ARMS. Kung malayo ka o hindi kayang pumunta sa DOLE, pwede mong i-authorize ang kamag-anak o kasamahan mo para maghain ng reklamo para sa iyo. Nitong 2024, halos 2.9 bilyon ang naibalik sa mahigit 58,000 manggagawa sa pamamagitan ng mabilis na resolusyon ng labor disputes. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyong puntahan ang website ng DOLE ARMS sa www.arms.dole.gov.ph. Ulitin ko ho, www.arms, yung ARMS ay spelled as arms.dole, yung DOLE po spelled as DOLE, then .gov.ph. Dumako naman po tayo ngayon sa isa pang napakahalagang kaganapan sa DOLE, kasama naman ng TESDA, ang pagpirma sa Implementing Rules and Regulations ng e-Bet Law. Pakinggan natin ang detalye. Mas maraming trabaho, mas angkop na training. DOLE at TESDA, nilagdaan ang IRR ng e-Bet Act. Nilagdaan na ng DOLE at TESDA ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 12063 o e-Bet Framework Act. Isang batas na layong gawing mas epektibo ang skills training para siguradong tugma ito sa pangangailangan ng mga industriya. Tinitiyak ng batas na ang pagsasanay ng TESDA ay nakaayon sa mga kailangan ng industriya, kaya mas mataas ang tsansang makakuha ng trabaho agad ang mga benepisyaryo nito. Dahil dito, mas bibigyang pansin ang aktwal na pagsasanay sa loob ng mga kumpanya para mas handa ang mga nagtapos sa aktwal na trabaho. Makikipagtulungan din ng TESDA sa iba't ibang industriya para tiyaking ang mga skills na itinuturo ay talagang kailangan sa trabaho ngayon at sa hinaharap. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido E. Laguesma, patuloy ito na mabilisang aksyon ng gobyerno upang matulungan ang mga manggagawang Pilipino na makakuha ng tamang pagsasanay para sa mga in-demand na trabaho. Tinawag naman ni TESDA Director General Kiko Benitez ang batas na ito bilang isang makasaysayang hakbang sa pagsiguro na ang mga Pilipino ay may sapat na kakayahan para sa pabago-bagong merkado ng trabaho, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Para sa mga gustong mag-training o alamin kung paano makikinabang sa programang ito, bisitahin ang www.tesda.gov.ph o pumunta sa pinakamalapit na TESDA office. Gazelle, tiyak na sa e-bet training, mas angkop ang kakayahan ng ating mga manggagawa sa pangangailangan. Ano po? Samantalang oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 3 na umaga. Sa putong ito, puntahan na muna natin ang Santa Rita, Samar para sa pagdalo naman ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dito po sa trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Nakatutok naman doon si Jevic Epis mula po sa Radyo Pilipinas, Sogod. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Hello, sir Ray. Kay Jevic, narinig mo ba ako, Jevic? Yes, sir Ray. Kadarating lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa bayan ng Santa Rita, Samar, kung saan isinasagawa ang programang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Kasama ng Pangulo si House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Nandito rin si Department of Health Secretary Chodoro Herbosa, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, DSWU Sec Pinky Romualdez at mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Samar. Pagdating ng Pangulo, agad niyang binisita ang iba't ibang booth at serbisyong hatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang medical vision ng Department of Health, tupad payout ng DOLE, AX distribution ng DSWD, at ang booth ng NFA at NIA na nag-alok ng murang bigas, talagang 29 pesos kada kilo. Nasa bisita rin ng Pangulo ang kaniba ng Pangulo bukod kung saan ibinibenta ang iba't ibang mga produkto. Samantala si Ray, patuloy pa rin ang job fair dito sa bayan ng Santa Rita sa pangunguna ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 bilang bahagi ng naturang programa. May 10 local employer at 3 recruitment agency
na nag-alok ng halos 3,000 job opportunities para sa mga naghahanap ng trabaho sa lalawigan ng Samar. Ang mga lokal na posisyon na inaalok sa naturang job fair ay service crew, cashier, credit collection advisor, pharmacist, branch assistant, rider, security guard, store clerk, bagger at customer service representative. Samantala, para sa mga trabaho sa ibang bansa, kasama riyan ang massage therapist, technician, beautician, sales manager, carpentero, photographer, engineer, nurse, construction worker. Bilang suporta naman sa mga aplikante, mayroong one-stop shop of government services na nagbibigay pa ng mga kinakailangang serbisyo mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Foreign Affairs o DFA, National Bureau of Investigation o NBI, Social Security System, Pacific Fund at PhilHealth. Dagdag pa rito, itinasagawa rin ang payout para sa sahod ng 1,000 beneficiary ng tupad na program kung saan ang bawat isa ay nakatanggap ng 4,050 pesos para sa 10 araw na emergency employment. Sa kabuuan, ang DOLE ay nagbigay ng 4,050,000 pesos. Bukod pa riyan, meron ding livelihood grant na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para sa 77 beneficiary mula sa bayan ng Villarreal sa probinsya ng Samar. Samantala, ang DSWD Eastern Visayas ay nagbigay ng higit 5.8 million financial assistance sa 1,940 residente sa Samar sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX sa program. Maya-maya lang po si Ray ay mapakikinggan natin ang mensahe ng ating mahal na Pangulo sa kanyang pagbisita dito sa Santa Rita, Samar para pangunahan ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas, Ray. Okay. JB, isang tanong lang. Kamusta yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa pagdating ng Pangulo dyan? Sa ngayon, kayo pa, Ray, masaya natin at marami tayong natutuwa sa pagdating ng ating mahal na Pangulo para pangunahan at makita sa naturang serbisyo ito sa bayan ng Santa Rita. Humigit kumulang nasa 2,000 individual ang nandito ngayon sa gymnasium ng naturang lugar para makiisa sa naturang aktibidad sa Ray. Okay, pero kamusta naman ang weather dyan? Kamusta ang weather? So for si Ray, maganda naman ang panahon. Mainit ang panahon dito sa bayan ng Santa Rita. And hopefully, after hanggang matapos ang naturang aktibidad ay magpapatuloy ang magandang panahon dito sa Samar, Ray. Alright, sige. Salamat, Jebic. Pero kung may pagkakataon ka later on, kung mahihila mo o makakausap mo si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment, just let us know para marinig naman namin yung kanyang tinig at yung paghahanda ng Department of Labor para sa nasabing event na yan. Ha, Jebic? Yes po, Sir Ray. Mamaya, Sir Ray. Okay. Thank you very much, Jebic. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. 19 na minuto na po makalipas ang alas 3 na umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Dole at Your Service sa Bagong Pilipinas. Matapos natin mapakinggan yung mga reports, no, mula sa Department of Labor and Employment, lalo na doon sa tie-up nila with Dole and TESDA. Dadako naman tayo ngayon na Director Len sa ating makakapanayam at makakausap sa araw na ito. Napakasalot nga nasabihin ko, napaka-importante po nito ng ILS. Ang ibig sabihin ng ILS para sa ating mga kababayan, para may paliwanag na mabuti, no, Director Len? Okay. Ang ILS po ay Institute for Labor Studies, Sir Reno. Sila po yung sangay ng Department of attached agency ng Department of Labor and Employment na nagko-conduct po ng studies and research para doon po sa mga policies na ini-issue po ng kagawaran. Okay, sige. Alright. Alright. Nandito na, mag-speech na. Okay, sige, sandali. Balik lang tayo sa Samar. Okay? Pasok na po tayo at nagsasalita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nandito na silang lahat at sila'y tumutulong sa atin at sila po ay naghahanap
ng manggagawa. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na sa mga iba't ibang trabaho sa abroad. Para po ay kung kakayanin po, ay yan po ang kailangan natin gawin para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na mapaganda naman ang kanilang mga buhay at ang buhay ng kanilang mga pamilya. At nandyan din po ang Kadiwa. Ang Kadiwa Center, Kadiwa ng Pangulo. At yan po ang aming pamamagitan. That is the way na makapagbigay kami, makapagbigay doon sa mga lalo na sa lahat ng pinakanangangailangan. At pinakanangangailangan ay mabigyan ng kaunting ginawa dahil may mas mura na bilihin. Meron na tayo, ang bigas po sa Kadiwa ay 29 pesos na lang. Pababa na rin po na pababa. After, habang tatagal ang panahon po, ang Kadiwa, hindi lamang sa mga mahihirap, kung hindi gagawin na natin Kadiwa for all. Ibig sabihin, kung ano yung presyo dati sa Kadiwa, yan na rin ang gagawin natin presyo. Pero dahan-dahan lang po, dahan-dahan natin binababa dahil ibinabago po natin lahat ang buong sistema. Kaya naman po, asahan po ninyo habang naayos sa mga sistema, naglalagay po tayo para sa agrikultura, pinapaganda natin, naglalagay po tayo lahat ng mga makinarya para tulungan ang ating mga magsasaka. Nagbibigay po tayo ng traktor, naglalagay po tayo ng mga drying, naglalagay po tayo ng mga panggiling, mga milling machine, kung saan-saan po sa buong Pilipinas. Para naman, ang kikitain galing sa palay at sa bigas ay maiiwan sa magsasaka. Hindi mapupunta doon sa mga malalaking supermarket. Dito na may iwan ng perang yan. Ang tinatawag na value added. Kasi bawat pagproseso niyan, mas magiging mahalaga. Yung halaga na yun ay maiiwan dito sa atin. Kaya yan ang aming ginagawa sa agrikultura. At siyempre, lagi naman sigurong kailangan, lalo na ngayon, na marami tayong naririnig na kailangan natin bantayan tungkol sa ating kalusugan. Kaya naglalagay po tayo ng medical mission. At nagpapasalamat ako sa iba't ibang mga participant. Galing sila sa iba't ibang clinic, iba't ibang ospital. Ngunit nag-volunteer sila dito ngayong araw para tulungan kayong lahat. Yan po ang aming ginagawa at meron din po tayong livelihood program. Yung hindi naman nag-a-apply ng trabaho ay meron tayong DOLE-supported na livelihood program. Ito ay lalong-lalo na para sa mga manggagawa natin na nawalan ng trabaho ay naghahanap ng hanap buhay. Habang sila ipapasok ulit sa ibang trabaho, ay meron silang konting livelihood, meron silang konting pagkikitaan. Susuportahan po yan ng DOLE. At yan po, at napakaganda na makita na very successful itong ating mga ginagawa na ganito. Ipapasalamat siyempre tayo sa ating mga local officials. Dahil po, ay kahit na anong gawin namin sa national, pag hindi maganda ang coordination sa ating mga local officials, sa LGU, ay hindi siguro, hindi ganito kasing ganda ang magiging programa natin. O ito na po, meron na tayong nakita na dito sa harap, nakasuot po ng hats. Magpakita niyo yung t-shirt niyo. O yan. Ang ibig sabihin ng hats, hired on the spot. Ibig sabihin na nga doon sa pag-apply nila ngayon, meron na silang nakuhang pwesto. Very good. Congratulations. Sana lahat po ay sisikapin namin na lahat po ng naghahanap ng lahat po na naghahanap ng trabaho ay kahit papano ay bibigyan natin ng pagkakataon upang makapaghanap buhay ng disente at ng mabuti para sa kanilang mga pamilya. Kaya naman po nandito ako upang matignan at mainspeksyonan lahat mo ng pangyayari, lahat ng nagagawa dito. Mukha naman maayos, very well attended, very well organized. Doon pala nakalimutan ko, doon sa labas,
Meron pa yung lab na laboratorio na truck. Yan po ay galing naman kay First Lady. Yan ang project niya, yung Lab for All. Ang Lab for All ay programa niya, project niya, na mabibigyan ng ganyang klaseng truck ang bawat probinsya sa buong Pilipinas. Ngunit, dahil siguro, meron bumubulong sa kanya, bago siya matulog, inuna na niya ang mga waray-waray. Kaya nandun na yung mga ating nandun na yung ating mga truck. Kaya naman po, gamitin niyo po lahat po ito na mga pagkakataon upang makahanap ng trabaho, upang magpatingin, upang makabili ng mga mas mura na bilihin. At sana po ito ay nagdadala ng konting tulong. Alam naman po natin, kahit ano pang sabihin natin, ay talagang mahirap ang buhay ngayon at maraming nagbabago. Ito lang climate change. Ngayon, ulan ng ulan dito sa atin. Panayang ulan, araw-araw halos umuulan. Kaya nagbago talaga ang panahon. Kaya kailangan natin mag-adjust. Kailangan natin mag-adjust sa ating pamumuhay. Kailangan natin mag-adjust sa ating mga eskwelahan. Kailangan natin mag-adjust dahil talagang malaking pagbabago ang hinaharap natin. Yun lang po. At ako ay bumabati lang po at matagal na ako hindi nakabalik. Actually, election pa yata. This is the last time that I was here in Samar. Kaya I'm happy to be able to come here na makita ko kayong lahat, ang ating mga kababayan na waray. Okay, yun lang naman po. At damo, salamat. Thank you very much. Damo nga salamat, mahal. At yun nga ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bayan ng Santa Rita sa lalawigan. Sa muling pagbisita ng Pangulo, ipinahayag ito na nakatuon ang kanyang mga programa sa kanyang pangako na mas palawakin pa ang otoridad ng maraming Pilipino na magkaroon ng maayos na trabaho at magandang serbisyong kalusugan. Ipinahayag din ni PBBM ang importansya na mapalawik ang pagkakaroon ng hanap buhay sa bawat pamilya. Ayon pa sa Pangulo, ang kanyang administrasyon ay may layuning ihatid ang ganitong serbisyo sa buong bansa. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, ipinabot ng Pangulo sa taga-Samar ang taus-pusong pasalamat, lalong-lalo na sa mga pribadong sektor at ahensya na tumulong para mabigyan ng oportunidad ang maraming mamamayan sa probinsya sa nabanggit na job fair na pinangunahan ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ni Secretary Benny Laguesma. At yan po ang pinakahuling update dito sa bayan ng Santa Rita sa lalawigan ng Samar sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yan po ang report ni Jevic Epis mula sa Radio Pilipinas, Sogod, dahil po sa pagpunta ron ng Pangulo para sa kanyang pagdalo sa trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Ngayon, pinag-uusapan natin ng trabaho. Ipakita ron yung HATS, hired on the spots. Marami nag-a-apply ng mga trabaho doon. Pero hindi lang ho basta nag-o-offer ng trabaho. May mga pag-aaral at studies din po na ginagawa ang Department of Labor and Employment patungkol po sa mga trabaho, labor opportunities na pwede natin makuha o maibigay. At para po malaman natin kung ano ang mga pag-aaral sa likod ng mga ginagawa ng Department of Labor. Mamaya makakasama po natin Executive Director ng International Labor Studies, Institute for Labor Studies ng Department of Labor and Employment. Pero babalik po muna kami makalipas ang ilang paalala. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan, ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako.
inabsorb naman po ako ni AMEC, Diago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya'y makapagtayo ng negosyo. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Muli po tayo nagbabalik sa Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ngayon naman po, ito na po. Kasama na po natin ang pinunong ng Institute for Labor Studies na si Executive Director Janet Damo. Magandang hapon po, ED Jing. Magandang hapon, Director Len. Magandang hapon, Sir Ray. At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Alright, magandang hapon po, Executive Director Jing. Alright, pero tulad nga po na nabanggit ko kanina, atin pong kilalanin ngayon itong ILS, yung tinatawag na Research at Advocacy Arm ng DOLE. What is ILS? So, ang Institute for Labor Studies po ay isang attached agency ng Department of Labor and Employment na ang aming pangunahing mandato ay nabanggit nyo kanina, no, na manaliksik, pag-aralan ang mga napapanahong paksa o issue na may kinalaman sa sektor ng mga manggagawa. So kasama po sa mga tungkulin namin ay mag-review ng mga proposed bills, policy issuances, no, na matiyak na ito po ay angkop at tama, no, upang makapaghubog kami ng maayos na polisiya, pati na rin po programa para po maiangat natin yung kapakanan, karapatan at kabuhayan ng ating mga manggagawang Pilipino. Okay. So, ED Jing, gaano po ba kahalaga yung tinatawag na evidence-based decision making? And yung pong pagsisiguro na ang mga pulisya ng kagawaran ay base sa mga datos at masusing pag-aaral? Director Len, no, talagang dapat, no, sa isang research agency, no, dapat talaga kami ay mag-aral, lumikom ng mga datos, no. Ito po ang ginagawang batayan, no, para tayo po ay sa pagbabalangkas ng mga polisiya at mga iba pa pong, halimbawa po, mga legislative measures, no. So ginagawa rin po yung mga references, no, at batayan nga po upang tayo ay makalikha ng maayos na policy at mga programa ho. Hindi naman kailangang bago, no. Kailangan minsan i-enhance yung mga polisiya natin at yung mga programa rin natin para matugunan talaga yung pangangailangan ng ating sektor ng mga manggagawa. At hindi rin po sa sektor ng manggagawa, pati na rin po yung mga namumuhunan kasi dapat balanse po ang ating polisiya. So, Sir Ray, narinig mo na. No? Narinig po natin yung ng ILS. And bilang research at advocacy arm po ng DOLE, no, Ma'am ED Jing, paano po natin nasisiguro ng ILS na nakakarating at nauunawaan ng ating mga stakeholders tulad ng mga manggagawa, namumuhunan, yung mga pag-aaral po na ating isinasagawa? Okay. So, part po ng ating research process po, no. So, nag-uumpisa po tayo dun sa pag-identify pa lang, no, ng ating mga tatalakaying mga research agenda, no. So yan po, kumukonsulta na kaagad tayo dun sa mga tinatawag nating stakeholders, no. Meron po tayong internal stakeholders within the DOLE at meron din ho sa labas. Yun yung mga sektor ng mga manggagawa at mga employers, no. At hindi lang ho yan, no. Iba rin pong mga training institutions, yung mga research institution, nakikipag-partner din po tayo. Ngayon dun sa proseso na tapos po at the end of yung research process ho namin, may tinatawag ho kaming DOLE Research Conference. Ito po ay DOLE-wide at ito po ay taon-taon naming sinasagawa kung saan doon ho namin pinipresent yung mga findings, recommendation ng aming mga studies. No? At ito po ay hindi lang ho sa DOLE, nag-aanyaya rin ho kami ng mga ibang presenter, no, na gumagawa rin ng mga researches, no, sa labor and employment, no, from yung mga research institutions, mga employers and workers organizations, at nag-iimbita po kami ng mga, hindi lang ho yung sa tripartite sector, no. Tripartite plus ho tayo, no, so may academe, mayroong mga training educational institutions, other national government agencies,
mga employers, workers, civil society organizations. Okay. Alright, maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? Medyo lumalalim tayo sa discussion. At studies yan, pinag-uusapan datos at mga pag-aaral. Pero bago tayo dumako dyan, babalik muna tayo makalipas ang ilang paalala. Mas malawak, mas accessible, at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 25 ektaryang reclaimed land ang inlaan para rito at lalaniman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ang matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ng prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga pangunahing kalaban, ang gawaing iligal. Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority, ang sugpuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi, ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Alright, 39 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin of course si Director Len. Director Len, naputol tayo kanina dahil nagbigay na naman tayo ng daan para sa isang mga paalala. Pero siyempre kanina napakilala mo na ang ating makakapanayam mula sa ILS. Ray, actually, dinidiscuss po kanina ni ED Jing yung proseso sa pagkalap nila ng mga datos at yung sa evidence-based po nila pagdating sa mga studies sa pag-i-issue ng mga policies ng Department of Labor and Employment. Siguro po mas magandang baka po meron pang gustong i-elaborate si ED Jing sa dinidiscuss po niya kanina, ED. Okay, salamat Director Len. So maliban po sa research conference, kami po ay nagsasagawa rin ng mga webinars kung saan tumatalakay sa mga specific na mga paksa. So katulad ng mga sa gender, sa mga senior citizens, sa mga person with disabilities,
At halimbawa, yung mga paksaho ng climate change, no, digitalization, yun ho, yung may mga ganyan. And then, maliban po dyan, kami rin po ay may mga publications, no. At itong publications namin, hindi lang ho to hard copy. Siyempre, mina-maximize na ho namin ngayon yung paggamit ng ng digitalization. Sa mga social media makikita namin. Yes, sir, meron na. At meron ho sa website namin. Ito po, mada-download nila for free. Yung mga full text ng aming mga publications. So ngayon po, may mga napasaw, nakabinbin ba na mga batas pa tayong sinusuri? Meron? Meron pa po, no. Siguro, Sir Ray, no, pagdating ho sa pagsusuri ng mga batas, meron ho kaming tinatawag sa Department of Labor, yung Technical Committee on Legislative Matters. Okay. Ito pong committee na to, at ang ILS po kami po ay nagsisilbing Technical Secretariat, no. Lahat ho ng mga proposed bills, lahat ho ng kailangang bumalangkas kami ng implementing rules and regulations, department orders, at iba pang policy issuances, dadaan po dito sa committee na to. So ito po yung susuri, no, na ito ba ay tama, tapos ito ba ay naangkop, yung mga ganon, tama ba yung mga batas, yung mga harmonize ba yung batas natin sa mga umiiral na batas, at anong magiging impact nito dun sa ating mga gagawang Pilipino, at pati na rin ho sa namumuhunan, kasi kailangan, Sir Ray, laging balanse. When we say balance, what do you mean by balance? Balance, so hindi lang ho yung impact sa manggagawa. Siyempre ang gusto ho natin disenteng trabaho, no. Pero kailangan ho, siyempre ang mga namumuhunan, sila yung mga business nila, yung nagki-create ng mga jobs, no. So kailangan din ho makita natin yung kanilang yung tinatawag ho nating parang absorptive capacity ng private sector natin, no, na talagang mag-create ng mga employment opportunities. Pero bago ka tanungin ni Director Len, ED, yung sa opisina sa ILS, at kinoconsult din ba kayo, may input din ba kayo tuwing magkakaroon ng clamor for wage increase? Dati ko pong opisina. Meron din ho kaming pag-aaral dyan, no? Pero dati po ako sa National Wages and Productivity Commission, so importante rin ho na merong ganong pananaliksik, no? So meron hong proseso rin ho na yan ay sinusunod, no. We have the wage board, no, na kung saan talagang pinag-aaralan din ho nila yung mga tinatawag nating mga criteria, no, o indicators, no, para sila ay yung ma-arrive ho nila ano ba yung tamang minimum wage doon sa isang region na yun. So meron hong set of criteria dyan. Hindi pwede yung across the board lahat. Hindi ho. Tsaka wala ho yan sa mandato ng National Wages and Productivity Commission. Ayun. Okay. Director Len? So, yan. Although may mga consultations pa din pong ginaganap naman sa NWPC o yung Regional Tripartite Wage Boards. Pero ED Jing, ang question ko po ilan na po ba sa mga research studies na sinagawa ng ILS yung may kinalaman sa employment? Halos lahat. Napakarami na po. Kasi ako po ang unang trabaho ko po talaga ay nagsimula po ako sa institute, no. So homegrown ako, no. Nawala lang po ako ng mga ilang taon at ako'y bumalik. At employment ho, sa ngayon ho, hindi ko mabilang, no. Pero ngayon ho, ang mga tinatalakay naming mga researches has to do with climate change, green jobs, artificial intelligence, yung mga ganyan, care economy. So yun ho yun, kasi yan ho yung mga napapanahon. Even yung sa mga gig workers, no, yung mga platform workers, meron din po kaming mga pag-aaral na ginagawa. In fact ho, yung mga pag-aaral namin, ginagawa ho yung mga references sa paghubog ng mga department orders. Katulad ho, siguro mag-example po ako, no. Yung sa National Green Jobs and Human Resource Development Plan, yan po ay isa ho sa aming ngayon, parang in-update ho namin, no. So yan po ay as an offshoot of the Philippine Green Jobs Act, no, na kung saan ang Department of Labor ay kailangan mag-develop ng National Green Jobs HRD Plan. So nagawa ho yan ng 2020. So ngayon ho, 2023, kami po ay muling nag-update, no, kasi ho ang daming nangyayari ngayon, 'di ba? Ang Pilipinas po ay considered na vulnerable country sa disasters. Pero at ang sinasabi ho natin ngayon, 'di ba, mahal ang kuryente. Kailangan tsaka yung mga carbon, yung mga pollution, 'di ba? Na kailangan na nating mag-shift, no, na to fossil fuel to a low carbon economy. So may just transition, at ang mukha ho ng just transition ay ang mga manggagawa at mga local communities na apektado. So kami ho, gumagawa kami ng pag-aaral, ano yung mga trabaho na ma-generate nitong mga enterprise na to na nasa greening
regime, no? So yan ho yung produkto namin, yung Human Resource Development Plan. At yan po in consultation with other government agencies, yung private sector, at mga employee at mga workers po, no. Nakalista po diyan initial, no, na listahan na ito yung mga jobs na ma-generate. So ngayon dahil ito po ay Human Resource Development Plan, meron po ba tayong sapat na mga talent, no, para maano niya yung requirements, no, yung requirements ng isang greening economy, no. So dapat ho may ganun. So yun ho yung ginagawa namin, isa ho yan. Tapos sa artificial intelligence meron din ho, no. May mga case study kami sa mga IT BPM, sa sektor ng banking and finance, at I think sa isang sektor ng manufacturing, no. So ang sinasabi ho natin diyan na may mga trabaho talaga na ma-generate at meron din hong maaapektuhan para dun sa mga workers na hindi makaka-comply, no, sa mga technologies na to. Ang bilis ho ng technology, di ba? Ng palet, di ba? Pero ang sinasabi ho nung sektor nung kami ay nananaliksik, meron ho tayong talagang shortage, no, yung talent shortage, no. So ngayon ho ang ginagawa ho ng mga halimbawa ho sa sektor ng IT BPM, sila mismo nagtitrain ho sila, no. Kasi nag-invest na rin sila dun sa mga manggagawa nila. So meron na silang mga talagang tinitrain, no. Meron ng ganung parang interface within the organization, within the company, no. At talaga naman pong may mga ina-outsource. Kasi 'di ba yung para maging mas efficient, productive, ano po ba yung mga ina-outsource? Accounting, mga payroll po, 'di ba? Yung mga HRD, at minsan po yung mga affected, yung mga repetitive po yung task, yung mga manual, yan ho, 'di ba yan yung pag ho kayo sa banking naman, pag di ba ho tatawag tayo sa di ba sa bangko, yung sa mga credit card natin, bago tayo makarating dun sa talagang yung parang agent, sandamakmak, di ba, na so part din ho yan ng AI, di ba? Dati ho talagang may sasagot, no? Ngayon bago ka makarating dun sa, di ba, sa agent na yon, ay ang dami mong pupuntahan. Ubus na load. Sa manufacturing. Ubus yung load sa cellphone. cellphone. Totoo po, pag nag-cellphone ka pa, mamalasing ka. Pagdating ng bill mo, katakot-ang taas ng bill mo. Tapos by then, hindi nyo pa nakuha yung gusto nyong impormasyon. Yun ang masakit. Diba? Yun ang masakit, diba? So, sa manufacturing, alam naman ho natin yung automation, yung mga robotics, yung mga ganyan. So, yan ho yung tinitingnan namin na magiging parang impact. Pagdating ho sa larangan niya ng employment. At marami pa po talaga. So, malaki, no? Yung talagang impact ng modernization ng technology, malaki yung impact ng digitalization. Kaya sir, alam nyo kanina yung nire-report about EBET, maganda po yun. Kasi mayroong yun, may involved doon ng TESDA. Yes, tsaka ano po ito, experiential at immersive, yung training, kasi may dual training, yung mga ganyan, yung apprenticeship, diba? Talagang on the job po ang training. Ayun no ang kailangan, tsaka short lang ang period ng nung pagtitrain. Hindi kayong kailangang matapos mo yung 4-year course, no? Tapos, by that time, iba na ho ang requirements, di ba? Ito kailangan short lang kasi mabilis ang development ng technology. Yes, totoo yun. So, yan po. Naalala ko tuloy yung isang magulang ng isa kong kaklase noon sa college. Masama loob niya kasi nawalan siya ng trabaho. Dahil pumasok na yung technology, yung sa computer, sa offsetting, yung sa printing, pati sa mga paggawa ng tarpaulin. Dati noon ang mga paggawa ng tarpaulin sa mga sinihan, mano-mano yan. Diba? Ngayon may way na para computer na ang gumagawa, diba? Nagpiprint. So nawalan siya ng trabaho. Pero bumilis yung trabaho, nag-improve yung trabaho, bumilis, naging efficient, kaya lang may mga naapektuhan din ng mga workers. Parang ganun din ang mangyayari kung hindi tayo mag-upgrade ng skills natin. Tama po. Tama po. Kailangan talaga ng skills upgrading. Okay. Pero matanong ko lang, ED, maraming mga studies, maraming nakalatag, maraming opportunities. Pero ano naman ang pag-aaral na sinasagawa ng ILS na may kinalaman talaga direkta sa workers' welfare and social protection? Nako, marami ho. Pero dahil limited naman ang oras natin, no? Ang unang-una noon, last year po meron kaming pananaliksik tungkol sa mental health. Uy, okay. Diba? Yan po ay napapanahon, diba? Ngayon, diba? Parang lalo na nung nagkaroon ng pandemic, diba? Yung mga ganyan, no? Parang mas naglumala, no? May mga mental health conditions. Isa ho yan, nakipag-collaborate kami with the Employers Compensation Commission, diba ho? So, yun ho, doon natingnan namin, ano yung mga determinants ng mga mental health conditions? Ano yung ito yung mga nagpapataas ng stress ng ating mga manggagawa katulad ng working hours, 'di ba? Tapos
interpersonal relationship, minsan yung mga ganyan, yung mga bullying, yung mga discrimination, yung mga ganyan. Tapos very heavy ang workload nila. Minsan po, ito po yung job description ko. Pero yung trabahong binibigay sa akin ay labas dun sa aking job description. Siya ay hindi ho yung root ng causes ng mental health. Then maliban diyan, meron din ho kami at tiningnan din ho namin yung yung kondisyon ng mga manggagawa sa sugar, sugar industry. So meron ho kaming social amelioration program. So binibisita namin ano ba yung pwedeng mangyari pa, no? Yung parang transformative process kasi maliban ho dun sa cash bonus na nakukuha nila, meron din pong nakalaan na pondo na para dun sa mga parang economic, yung socio-economic. So parang yun ho yung tinitingnan namin na baka pwedeng palawigin pa. Halimbawa ho yung mga training or livelihood, 'di ba? Para mas sustainable, para meron ho silang other source of income. 'Di ba ho? Kasi hindi naman minsan pag down yung industry, 'di ba, yung ganyan. At least meron silang ibang ibang income, na source of income. So, yan po, ilan po. And then also yung welfare ng ating mga yung mga freelancers ho natin sa gig economy. So, social protection naman ang issue doon. Kasi para sila ay parang sila, 'di ba, Director Len, independent contractors. Director Len, baka may katanungan. So, sa mga nais mabasa naman yung mga reference materials, EDG, paano po kaya sila makakakuha ng mga kopya nun? Nabanggit ko kanina, we have a website, no? Wow. At Director Len, no? So ILS, www.ilsdole.gov.ph. Da-download lang po nila yan at libre po yan. So, pwede ho silang makakuha ng mga talagang, hindi nila kailangan pumunta sa opisina namin, no? Diba? Naiiba na, diba? Ayaw mo bang dalawin kanila, Edie? Pwede rin naman, diba? Pwede rin naman, pero mas, diba ho, convenient. Mas convenient yung kanilang website. What about, meron po ba kayong mga social media pages na naka-upload din po yung inyong mga studies? Mahalaga ho yun sa amin. Ang sabi ho ng aming mga boss ay, hindi kailangan nagsisebo yung mga ginagawa nyo dyan, no? So, i-maximize nyo ang social media platform. So, meron po kaming FB page kung saan nagpo-post po kami ng mga infographics. Tsaka yung mga updates. At kung meron ho kaming mga events at webinars, pinopost po namin. Kasi naman ho kami ngayon, hybrid, no? Para sila po ay makasama namin at makaambag din sila dun sa mga pagtalakay ng mga isyong napapanahon. Matanong ko lang, Edie, paano ika nga nagiging interactive itong ginagawa nyo? Kasi nabanggit nyo, meron kayong mga infographics, and I suppose kaya nyo ginagawa yan at least to attract more viewers na maging interesado. May mga kabataan ba tayo, or at least yung mga middle-aged na mga Pilipinos already accessing those data? Nako, marami ho. Actually, talaga, usually mga kabataan Sila ho talaga yung nag-a-access dun sa mga studies namin. So, nakakatanggap ho kami ng mga sulat. Requesting na kung maaari, ma-interview kami. Makakuha pa sila ng mas maraming impormasyon. Mas detailed info. So, kami nagpapa-unlock ho kami kasi gusto ho namin yan. Dahil isang indikasyon yan na talagang yung mga ginagawa namin ay nababasa at sana pakinabangan. Yun po. Alright, gusto ko bang pahabain itong ating programa. As we go, it goes interesting and interesting. Pero maraming salamat po muli, Executive Director Janet T. Damo. At maraming salamat din kay Director Len. Director Len, medyo magpipilit na tayo ng ating programa for this Friday edition. So, iyan po yung ilan lamang sa impormasyon tungkol sa pagtiyak ng DOLE na ang mga polisiya at programa na kanilang ilalabas ay naaayon sa datos at masusing pag-aaral upang patuloy na isulong ang labor market efficiency, industrial peace at social justice sa ating bansa. So, maraming pong salamat, EDG. Sa ating pagbabalik, sasagot. Pwede ko na po ba siyang hinga ng message? Yes, go ahead. Go ahead po. EDG, go ahead. Your message for today. Parang ang konti ng ating oras, no? Yes, EDG. Ngayon pa lamang nagiging interesting, no? Maraming salamat po sa paanyaya, Sir Ray at Director Len, no? Muli, kami po, kung kami po ay maiimbitahan, no? Pwede ho kaming lagi kaming ready, Expect us to invite you again. Yes. At ang amin pong siguro ang mensahe lang sa Bagong Pilipinas po, ang mga pananaliksik pag-aaral ho ng Institute ay patuloy na magiging mag-aambag para maisulong ang kapakanan
karapatan at kabuhayan ng ating mga manggagawang Pilipino. At sa pamamagitan po ng mensahe na yan ng ating Executive Director Damo, at sa aking kasama, kapartner, dito sa ating programa si Director Len, at sa lahat ng bumubuo ng programang Dole at Your Service sa Bagong Pilipinas tuwing Friday, 3 p.m. to 4 p.m. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat.